Hello sa inyo! Ngayon, pag-uusapan natin ang sinasabing pinakamahaba at alam nyo, marahil ang pinakaimportanteng time prophecy sa buong Biblia. Isipin nyo, isang hula na libong-libong taon ang sakop mula pa sa mga sinaunang imperyo hanggang sa mga kaganapang may epekto sa atin ngayon. So, ito yung tanong na susubukan nating sagutin. Posible ba talaga yon? Isipin natin tong propesiya ng 2,300 araw bilang isang ancient puzzle. At ngayon, sabay-sabay nating bubuuin. Handa na ba kayo? Sige, umpisahan na natin. Lahat ay nagsisimula sa numerong ito, 2,300. Galing yan sa Daniel 8 verse 14. At ito ang pinakasusi sa buong timeline. Ang sabi mismo sa talata, hanggang sa 2,300 araw pagkatapos ay malilinis ang santuaryo. Tandaan niyo yan ha. Okay, para maintindihan natin kung gaano kahaba tong propesya na to, may isang key o code tayong kailangang malaman. At ito yun. Sa pag-intindi raw ng mga Bible prophecies, may prinsipyong sinusunod. Ang isang araw sa propesya ay katumbas ng isang literal na taon sa gutoong buhay. So yung 2,300 na araw, nagiging 2,300 na taon yan. Ang haba, di ba? Siyempre, bago natin i-plot yung timeline, parang sa pelikula, kailangan muna nating kilalanin yung mga bida. Sino ba yung mga major players dito sa prophetic drama na to? Kasi yung vision, punong-puno ng mga simbolo mga hayop na ang totoo kumakatawan pala sa mga superpowers o imperyo noon. Unang-una, mayroon daw isang tupang lalaki, isang ram, na may 2 sungay. Ang maganda rito, hindi na natin kailangang hulaan. Kasi yung Biblia mismo ang nagsabi sa Daniel 8 verse 20 na ito raw ay yung mga hari ng Media at Persia. Sila yung imperyo na tumalos sa Babylonia. Okay, pagkatapos ng ram, may biglang sumulpot. Isang kambing na may isang napakalaking sungay at ang bilis-bilis daw kumilos. Sino to? Ito naman daw yung imperyo ng Gresya. At yung malaking sungay, walang iba kundi si Alexander the Great. Ang kaso, nung namatay siya, yung imperyo niya nahati sa 4 at yun naman yung sinisimbolo nung 4 na sungay na pumalit sa isang malaking sungay. Eto na, dito medyo nagiging kontrobersyal. Yung susunod na simbolo, tinawag na maliit na sungay. So sino o ano to? Ayon sa interpretasyon na sinusundan natin, ito raw ay ang Roma. Bakit Roma? Well, check natin yung mga clues. Una, sumunod ito sa Gresya. Pangalawa, naging lubhang dakila o napakalakas. Pinalawak niya yung kapangyarihan niya sa Timog, Silangan at sa Palestina. At pinakaimportante sa lahat, ito raw yung kapangyarihan na direktang lumaban sa prinsipe ng mga prinsipe na tumutukoy kay Jesus. Okay, so kilala na natin yung mga characters. Medo-Persia, Greece at Rome. Ngayon, balik tayo sa timeline. Ang pinakamalaking tanong, kailan ba nag-umpisang tumakbo yung 2,300-year countdown na yan? Kasi kailangan natin ng specific na start date, di ba? At dito, yung interesting part. Yung sagot pala, wala sa Daniel chapter 8. Kailangan nating lumipat sa kasunod sa Daniel chapter 9. Kasi doon, may isa pang propesiya na konektado rito. Yung propesiya ng 70 linggo. At yun pala yung magbibigay sa atin ng clue para sa starting point. So paano to gumagana? Sinasabi na yung 70 linggo ay parang pinutol o hiniwa mula doon sa mas malaking 2,300-year prophecy. Parang ito yung first part. At kung gagamitin ulit natin yung day for a year principle, ang 70 linggo, well, 70 times 7 days ay 490 days. So ibig sabihin, 490 na taon. Yan yung unang chunk ng timeline natin. At ito na nga, yung start date. Kailan ba yun? Yung start ng countdown ay yung paglabas ng kautusan ni King Artaxerxes na itayong muli ang Jerusalem. At yung eksaktong taon niyan ay 457 BC. Yan yung starting gun para sa 490 years at sa buong 2,300 years. So kung mag-uumpisa tayo sa 457 BC at bibilang tayo ng 2,300 years, saan tayo aabot? Sa taong 1,844 AD. Okay, humawak kayo kasi dito nagiging wow, as in sobrang specific ng lahat. Dahil yung unang part ng propesiya, yung 490 years, ayon sa interpretation na to, hindi lang pala siya basta timeline. Isa pala itong napakadetalyadong hula tungkol mismo sa pagdating ng Mesiyas. Okay, let's do the math. Tingnan natin. Sabi sa propesiya, mula sa paglabas ng utos, bibilang ka ng 69 weeks o 483 years at darating ang Mesiyas.
So, from 457 BC, bilang tayo ng 483 years, saan tayo mapupunta? Sakto, sa taong AD 27. Ano nangyari nun? Yun yung taon na bininyagan si Jesus. Tapos, sabi pa, sa kalagitnaan ng huling linggo, siya ay papatayin. So 3.5 years mula AD 27, dadalin tayo niyan sa tagsibol ng AD 31. Yun mismo yung panahon ng crucifixion niya. Ang galing, di ba? At ang pinaka-core message nito, yung pagiging pinutol o pagkamatay ng Mesiyas, hindi raw para sa sarili niya. Dito napapasok yung sinasabi sa Isaiah na para sa ating mga kasalanan yun. Kaya yung sakripisyo niya, yun talaga yung sentro ng lahat ng ito. So, tapos na tayo sa unang 490 years. Ngayon, pwede na nating i-calculate yung end date ng buong 2,300 years at alamin kung ano ba talaga yung ibig sabihin ng huling event, yung paglilinis ng sanktuaryo. Simple lang ang math dito. Okay, so meron tayong 2,300 years in total, tama? Bawasan natin ng unang part na 490 years. Ang matitira ay 1,810 years. Ngayon, yung 1,810 years na yan, idagdag natin kung saan natapos yung 490 years, which is AD 34. So, AD 34 plus 1,810 years, ayan na, dadalin tayo niyan sa taong 1844. So eto na, yung huling piraso ng puzzle. Kung tama lahat ng calculations natin, ibig sabihin may napaka-importanting nangyari o nagsimula noong 1844. Ano yon? At ano ba talaga yung ibig sabihin ng paglilinis ng santuaryo na yan? Well, ayon sa source natin, ang logic ay ganito. Yung santuaryo sa lupa, yung templo sa Jerusalem, matagal nang nasira yan noong AD 70 pa. So imposible nang yun yung lilinisin. Kung ganon, ang paglilinis na tinutukoy dito ay dapat nangyayari sa santuaryo sa langit. At ano yung event na yun? Ito raw yung simula ng isang klase ng paghuhukom, isang pre-Advent judgment kung saan nire-review ang buhay ng bawat tao bilang paghahanda sa pagbabalik ni Jesus. Sa dulo ng lahat ng ito, mula sa mga imperyo, sa mga kalkulasyon, sa mga petsa, ang buong mensahe nitong napakahabang propesiya na uuwi pala sa isang napaka-personal na desisyon. Kasi kung totoo ang lahat ng to, ang pinaka-importanting tanong na lang na kailangan nating sagutin ay, saan ka tatayo? Sino ang pipiliin mong paglingkuran?